Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Hunyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, maugong ang isyu tungkol sa kulam na kung tawagin ay tapik. Hindi pwedeng magtiwala sa kahit na sino dahil ang simpleng tapik pupwedeng magkarga ng nakamamatay na karamdaman. Kaya na mga sandaling yun, lumiban si Hunyo sa pagtatrabaho sa takot na matulad sa kasamahan. Natuklasan na kinula matapos ang mahaba-habang panahon na pag-inda ng hindi matukoy na sakit. Nasawi ito bago mapasuri sa manggagamot. Sa puntong yun, kasalukuyang nasa bayan para bumili ng mga kakailanganin sa araw-araw. Si Nanay Lydia lamang ang lumalabas ng sasakyan habang si Hunyo nananatili sa loob. Tanaw sa bintana ang siksika ng mga tao. Napapabuntong hininga sa tuwing makakakita ng nagkakamayan o tapik kahit halata namang magkakakilala. Okupado ang isipan ng binata tungkol sa kulam na tapik. Hindi naglaon, napasigaw ng biglang may humawak sa balikat. Nang makilala, pinagpawisan. Nakahinga ng maluwag nang makilala na kaibigan lang pala. Ito naman, masyadong matarantahin. Ilang araw ka nang lumiliban sa trabaho ah. Natatakot ka pa rin ba? Wika ni Timoy. Nagmamadali itong sumakay. Malamang, sino ba namang makakapagsabi kung may sumpa o wala yung tumapik sa'yo? Sige, ulitin mo pa yung ginawa mo. Malilintikan ka talaga sa akin. Tugon ni Hunyo. Jesus, masyado kang matatakutin. Huwag mo na lang kasing isipin. Sige ha, mauuna na ako. May dadalawin pa ako doon sa kabila eh. Muling wika ni Timoy. Sinundan niya ito ng tingin. Pagkarating sa unahan, may nakasalubong nakakilala. Kinilabutan si Hunyo nang makitang tinapik ang kaibigan. Makikita naman sa kilos na malapit sila sa isa't isa. Pero parang nag-iiba ang kutob ng binata. Makaraan ng ilang saglit, bumaba si Hunyo ng sasakyan upang ikarga ang pinamili ng ina. Habang isa-isang ipinapasok sa sasakyan, panay ang lingas sa paligid. Kagad didistansya kapag may magtatangka sa paglapit. Hindi nagustuhan ng ina ang kilos dahil lahat na lamang ng tao ay binibigyan ng kahulugan. Pinagsabihan ngunit dahilan ng binata. Mainam nang maging alerto kaysa magsisi sa bandang dulo. Naging ganto ang ugali ni Hunyo sa loob ng ilang buwan. Saka lamang kumalma nang hindi na madinig ang usap-usapan tungkol sa kulam. Hinikayat ng ina na bumalik na sa trabaho at nang makabalik, biniro ni Timoy sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat. Nagulot ang binata. Bigla niyang sinuntok ang kaibigan. Mabuti ay nakailag naman. Akala ko talaga hindi ka na babalik. Kumusta ka na nga pala? Ilang buwan ka ring nawala. Siguro mabuti pang puntahan mo si boss. Alam mo naman, galit yun. Wika ni Timoy. Kunot noong tumitig si Hunyo. Kumpara dati, pumayat ang kaibigan. Pagod ang mga mata at mahina ang pagkilos. Tila may sakit sa baga kaya naggaganon. Tumango ang binata ngunit sa isip-isip. Iba siguro ang dahilan. Pag-akyat sa opisina ng amo,
Masamang balita ang sumalubong. Tinanggal ito sa ilang buwan na pagliban. Kahit anong gawin, hindi na mapakiusapan. At bago ito pinalabas, nag-abot ng kaunting pera sabay tapik. Pagkababa, sumalubong ang malapit na kasamahan. Nalulungkot sa pag-alis ng binata. Nagkayayaan pang mag-inuman bilang pamamaalam kay Hunyo. Sa kalagitnaan ng tagay, hindi maiwasang maging malikot ang mga kamay. Hampas dito, hampas doon. Tapik dito at tapik doon. Lalo na sa tuwing magkukwento na may kasamang aksyon. Nawala sa isipan ni Hunyo ang bagay na ito dahil sa kalasingan. Matapos ang kasiyahan, kanya-kanya na sila sa pag-uwi. Kinabukasan, nakaramdam ng kakaiba ang binata. Normal ang sakit ng ulo at bigat ng katawan matapos mahimasmasan sa pagkalasing. Subalit may iba pang napansin si Hunyo. Kumakalam ang sikmura na kahit anong kain ay hindi maibsan. Walang kabusugan. Ilang bandehado na ang nakain ngunit kumakalam pa rin. Hanggang sa 1 linggo ang lumipas, nagbago ang pisikal na anyo ng binata. Namayat, palaging pagod, magagalitin sa maliliit na bagay. Nagrereklamo na rin ang ina. Hindi na masabihan ng maayos ang anak. Nauuna ang galit, sumisigaw. Umantong pa sa punto na nawalan na ng respeto sa ina. Basta na lamang nagbubuhat ng kamay. Oras-oras nagugutom at kung mauhaw ay kulang ang galon ng tubig. Napapadalas ang paghahanap ng hilaw na karne. Honyo, ano bang nangyayari sa'yo? Aswang ka ba? Ang karne na lulutuin ko sana. Nginat-ngat mo kahit hilaw. Diyos ko por santo. Wika ng ina, sabay tanda ng krus. Naubos ni Hunyo ang kalahating kilo ng baboy na sana'y isasahog sa pansit. Nagpatuloy ang kondisyon ng binata hanggang sa araw na kumalma ang kalagayan. Biglang bumalik sa normal na para bang kagigising mula sa matinding bangungot. Nagtataka kung bakit pumayat. Ikwinento ng ina ang lahat ng nangyari. Hindi makapaniwala na ganon ang kilos sa nakalipas na linggo. Ay nako, kung alam mo lang Honyo, kamuntikan nga kitang dalhin sa simbahan para ipasuri sa pare. Parang sinapiang ka ng ibang kaluluwa. Nakita mo yung mga pasang ito. Ikaw ang gumawa nito. Pinagbubuhatan mo ko ng kamay. Wika ni Nanay Lydia. Tulalang napatitig si Hunyo sa ina. Sa braso, mukha at leeg ay puno ng pasa. May bakas ng suntok at pagkasakal. Maging siya'y isinumpa ang sarili sa ginawa. Pinalampas ng ina dahil naniniwala itong may pinagdadaanan lamang ang anak. Nang makapag-isip-isip ang binata, hindi matahimik ng maalala ang tungkol sa kulam na tapik. Nay, paano kung kinulam ako kaya nagkaganito? Kasi imposible naman na basta na lang ako magkakaganon eh. Hindi ba walang anak na nasa wastong pag-iisip? Nasasaktan yung mga magulang niya? Sinabi mo pa, kumakain ako ng hilaw na karne. Matindi yung gutom at uhaw. Paano nga kung kinulam ako, Nay? Tanong ni Hunyo. Paano ko naman masasabi na nakulam ka? May kinulam ba nakakain na nagugutom ng hilaw na karne? Tugon ni Nanay Lydia. Malay po natin kung yun yung gusto ng mangkukulam na mangyari sa biktima. Hindi ba nakadepende yun sa kung ano yung nais ng mangkukulam? Aba malay ko, ano bang alam ko sa ganyan?
wag na nga lang nating pag-usapan. Kinikilabutan ako. Mabuti pang magpunta ka ng simbahan, magdasal at magtirik ng kandila. Magpapasalamat sa Diyos dahil nilubayan ka na ng kaluluwang sumapi sa'yo. Wika ng ina. Napabuntong hininga si Hunyo. Para sa ina, sinapian lamang siya. Ngunit para sa binata ay malamang sa malamang kulam ang dahilan. Imbes na simbahan, pinuntahan ang tahanan ni Timoy. Subalit naabutan ito sa kalunos-lunos na kalagayan. Butot balat, tulala, at hindi na makausap. Ang sabi ng kapatid, 1 linggo na magmula noong bumagsak ng husto ang kalusugan. Hindi na kumakain, ni hindi na umiinom ng tubig. Hindi makaramdam. Buhay nga ito ngunit parang patay na sa kondisyon. Ito ang dinala sa albularyo. Unang tingin pa lamang alam na kagad ang kalagayan. Teka, bakit ngayon lang dinala ang binatang ito? Malubha na ang karamdaman. Kaunting panahon na lamang ay pwede nang lagutan ng hininga. O sige, ipasok niyo sa bahay ko. Ako na ang bahala. Wika ni Mang Togo. Ang batik ang albularyo sa lugar. Kumuha ito ng 1 baso ng tubig, dahon ng buyo at itak na yari sa kahoy. Nang maipwesto si Timoy, sinimula ng orasyon. Ipinaikot-ikot ang kamay sa ulo ng biktima. Inutusang pumikit at nang magmulat, sumapi ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa puntong ito, samot-saring masasakit na salita ang namutawi sa bibig. Sinasakal pa ang sarili. Nais patayin si Timoy. Natigil lamang ng hampasin ng buyo. O ikaw, sino ka? Magpakilala ka. Sabihin mo ang kasalanan ng taong ito para matanggap ang kulam mo. Tanong ni Mang Togo. Galit. Galit ako sa taong ito. Masama siya. Mapanlamang. Mapanlinlang. Pinagdiskitahan ako kaya gumanti lang ako. Tugon ng boses. At sa anong paraan siya mapanlamang, mapanlinlang? Ikwento mo nang maunawaan kita. Bago pa lamang ako sa trabaho. Pero ako na lang palagi ang pinagdidiskitahan. Pinagkakaisahan ng mga barkada sa pangunguna niya. Noong sweldo, kinuha niya ang pera ko. Binugbog pa ako ng manlaban. Hindi niyo ko masisisi kung ginawa ko ito sa kanya. Ganun ba? May sapat kang dahilan para parusahan ang taong ito. Pero hindi mo ba naisip na sumusobra ka na yata? Pwede ka namang gumanti sa paraan kung ano ang ginawa sa'yo. Bugbugin mo. Nakawa ng pera. Pero wag lang yung kulam na alam nating lahat papatay ng tao katagalan. Gusto mo ba talagang patayin ang taong ito? Bakit naman hindi? Kung mababawasan ang katulad niya sa mundong ito, hindi lang ako ang pinagdidiskitahan niya. Marami kami. Pero ako lang itong naglakas loob na gumanti. Iyo, mabuti pa siguro kalasin mo na yung sumpa. Mag-usap kayo ng maayos. Idaan sa pamamaraan na walang masasaktan, walang magdurusa, at walang kamatayan. Pwede namang pag-usapan ang lahat ng ito Ayoko. Hindi ako aatras. Walang kakalasin na sumpa. Magdusa siya. Mamamatay. Aray ko. Hindi natapos ang salita ng hampasin ng dahon ng buyo. Ang langis na pinagbabara nito ang nagdulot ng pinsala
sa sumaping mangkukulam. Wala itong nagawa kundi makiayon sa gusto ng albularyo. Napilitang kalasin ang sumpa at lubayan ng biktima. Saka lamang nakawala sa pagkakasapi ng magkasundo. Bago pinakawalan, 3 beses ginilita ng leeg gamit ang itak na yari sa kahoy. Nag-orasyon at saka ang tubig na dinasalan ay pinainom sa biktima. Pagkatapos nun, kondisyon ni Timoy ang inatupag ng albularyo. Maayos na ginamot hanggang sa gumaan ang pakiramdam. Kinausap naman ni Hunyo si Mang Togo. Manong, maraming salamat po sa tulong mo sa kaibigan ko. May tanong lang po ako. Kapag kinulam yung tao, sakit sa katawan lang po ba yung mangyayari? Paano po kung nakaranas na matinding pagkauhaw, matinding gutom, tapos kumakain ng hilaw na karne? Posible din po bang kulam ito? Tanong ni Hunyo. Natahimik ang albularyo. Masama ang pagtitig sa binata. Hindi nagtagal nagulat si Hunyo sa sinabi nito. Oo, kulam pero ang layon ay gawing kang aswang. Huwag mo nang gawing halimbawa. Alam naman natin na ikaw ang nakaranas ng sinasabi mo. Tama, hindi ba? Tanong ni Mang Togo. Si Hunyo naman ngayon ang nanahimik. Hindi makapaniwala sa nadinig. Kinausap ng albularyo na kung handa siyang magpasuri. Nakahanda rin si Mang Togo na gumamot. Hindi muna nagpasya si Hunyo. Pilit pang pinoproseso ang natuklasan. Matapos ihatid ang kaibigan, umuwi siya at kinausap ang ina. Kahit si Nanay Lydia ay nagulat sa nabalitaan, hindi maisip na kinulam ang anak at layon pang lahian ng pagkaaswang. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap, nagpasya ang mag-anak na ipagamot si Hunyo. Bumalik ang binata sa tahanan ng albularyo at nang sabihin ang sadya, kagad sinimula ng proseso. Dahon ng puyo, langis, itak na yari sa kahoy at baso ng tubig. Nag-orasyon ang albularyo. Ikinumpas ang kamay sa ibabaw ng ulo. Nag-utos na pumikit at sa muling pagmulat, kamalayan ng mangkukulam ang sumapi. Ay nako, eto na naman. Ano bang problema nyo? At palagi nyo kong tinatawag. Albularyo, ikaw na naman. Wika ng nakasapi. Aba, ikaw na naman ulit. Ang dami mo palang inagrabyado . Ikwento mo kung ano ang ginawa ng binatang ito para kulamin mo siya. Tugon ni Mang Togo. Si Hunyo, ayaw ko sa binatang ito. Ayaw ko sa presensya niya. Nakakainis siya. Yun lang? Ang babaw naman yata ng paliwanag mo. O siya, huwag na nating pahabain ang usapan. Kalasin mo ang sumpa kung ayaw mong umabot tayo sa punto na magsisisi ka. At anong gagawin mo, albularyo? Sasaktan mo na naman ako. Wala ka ring pinagkaiba sa mga taong kinulam ko. Wala kayong ibang alam kundi manakit ng kapwa. Kapag nakitang mahina, gagawang kagad ng masama. Naisahan mo na ako nung una. Hindi ako makakapayag na mapapasuko mo nga. Nilalayo mo ang usapan. Kakalasin mo ba ang sumpa o tatapusin kita ngayon din? Muling tanong ni Mang Togo. Ngunit nanlaban ng mangkukulam. Subalit hindi pinayagan ng albularyo. Hinigpitan ng orasyon. Ilang ulit ang paghampas ng buyo.
Sinabuyan ng langis. Idiniin ang itak na gawa sa kahoy. Umalingaw-ngaw ang daing at hindi naglaon. Kusa itong sumuko. Oo, tatanggalin ko na. Tama na. Tama na. Masakit na. Tigil mo na. Muling wika ng tinig. Ikinukumpas ang sariling kamay mula sa ulo hanggang paa. May sinasambit na kataga ang sumapi hanggang sa bigla itong nawala ng malay. Sinundan pa ng dasal ni Mang Togo. Ginising ang biktima. Pinababalik ang kamalayan ng mangkukulam para sa paglilinaw. Nangako itong hindi na gagambalain pa si Hunyo kailanman. At nang magkasundo, pinaalis ng albularyo ang pagkakasapi. Bumalik sa ulirat si Hunyo. Pagod na pagod ang katawan. Bumagsak sa isang tabi. Tulala lamang habang nakatitig sa albularyo. Nang mahimasmasan, uuwi na sana kaso pinigilan ni Mang Togo dahil hindi pa pala tapos ang gamutan. Nakalimutan mo na yata na gusto kang yang gawin. Ang ginawa natin kanina ay para kalasin lamang ang sumpa ng kulam. Pero ngayon, ang prosesong isusunod ay ang ritual sa pag-alis ng yanggaw. Nasa kaloob-looban mo pa ang sumpa ng aswang. Yun ang sisikapin nating mailabas ngayon. Pero wag kang mag-alala. Alam kong pagod ka pa kaya bibigyan kita ng sapat na oras para makapagpahinga. Dito ka lamang sa tahanan ko. Wika ni Mang Togo. Mahabang oras ang ginugol ni Hunyo sa tahanan ng albularyo. Sumunod ang ina sa pag-aakalang may masamang nangyari. Ikwinento ni Mang Togo sa ina ang kaganapan. Wala naman itong reklamo. Nang maibalik ang nawalang lakas, tinawag ng binata ang albularyo para masimula ng panggagamot. Pinainom ng langis, sumambit ng orasyon. Sa bawat hampas ng dahon ng buyo, may gumagalaw sa kaloob-looban ni Hunyo. Sa muling hagupit, may kusang umakyat sa lalamunan. Hindi naglaon. Iniluwa ang maliit na bato. Sinliit ng munggo. Nag-orasyon muli si Mang Togo. Hinipa ng dasal ang baso ng tubig at saka pinainom. Nagmamadali sa paglabas para ilibing ang bato. Dito lamang nakaramdam ng ginhawa si Hunyo. Gumaan ang katawan. Gumaan na rin ang paggalaw. Kumpara dati na minsan ay kinakapos pa ng hininga at biglaan pa akong mapagod. Manong, ligtas na po ba talaga ako? Baka mamaya, babalik lang yung karamdaman ko ha? Tanong ni Hunyo. Wala ka nang dapat ipag-alala, iho. Ligtas ka na. Tugon ni Mang Togo. Sino po pala yung mangkukulam? Kilala niyo po ba? Gusto ko sana siyang makausap para malaman kung ano yung nagawa kong mali. Para po kasi sa akin, naging mabuti naman po ko sa kapwa ko eh. Alam mo ba, iho? Minsan dahilan ng pagkakapahamak ang pagiging mabait. Kahit wala kang ginagawa, may posibilidad pa rin na malagay sa peligro. Ang mga sumasamba sa kaliwa, minsan ang bibiktima na lamang bigla. Mainis lamang sa presensya mo. Gagawang ka kagad ng masama. Mabuting tao ka man o hindi, mapapahamak ka pa rin talaga. Pero Manong, kilala niyo naman po siguro yung mangkukulam ano. Gusto ko lang po kasing malinawan. Naaalala mo ba ang kumulam kay Timoy? Sinadya kong pati ang boses magagaya kapag isasagawa ang ritual para makilala. Nadinig mo naman, hindi ba? Yun ang kilalanin mo.
Wika ni Mang Togo. Inalala ni Hunyo ang sandaling pinagamot si Timoy. Hindi makapaniwala nang matukoy ang boses ni Celso. Ilang buwan pa lamang itong nakakasama sa trabaho. Mapapansin na tahimik, hindi nakikipaghalubilo. Si Timoy sa kabilang banda, likas ang pagiging loko-loko. Hindi nagulat nang isiwalat ng mangkukulam ang dahilan. Subalit hindi malinaw sa kanya kung bakit pati siya ay nadamay. Dahil para sa binata, masyadong mababaw ang dahilan na dahil lamang sa kanyang presensya. Dahil dito, pinuntahan niya ito sa bodegang pinagtatrabahuhan. Nang sandaling magkatitigan, nagmamadali pa sa pagtakbo si Celso. Hinabol niya ito ngunit hindi na naabutan. Sumuot sa kung saan-saan at hindi na nasundan. Nagtanong ito sa tahanan, natunton. Ngunit nang sandaling makita siya, nagmamadali na naman sa pagtakas. Napagod na ito kakahabol kaya tumigil. Nag-iwan ng sulat sa tahanan nito na gusto lamang makipag-usap. Lumipas ang araw. Bumalik si Hunyo subalit sarado ang tahanan. Walang senyales na may tao. Natagpuan ang sulat sa eksaktong pinaglagyan. Nagbitiw sa trabaho kaya hindi nawala ng pag-asa. Humingi ng tulong kay Mang Togo. Kaso wala itong magagawa. Hindi mapapatawag sa pamamagitan ng pagsapi dahil walang biktima. Pinayuhan na lamang siya na wag nang maghabol at baka balikan pa ng kulam. Sa takot ni Hunyo, nakinig ito sa albularyo. Kinalimutan na lamang ang tungkol doon. Hanggang sa isang araw, naimbitahan ang mag-ina sa kaarawan ng kaanak na mayor. Malaki ang salo-salo. Marami ang imbitado. Nagkatuwaan, nagkasiyahan, inuman, kwentuhan at sa dami ng tao, hindi maiwasan ang siksikan. Sa tuwing babati sa isa't isa, naroon ang kamayan, tapikan sa kung saan-saang parte ng katawan at yakapan. Bumalik ang takot ni Hunyo sa tapik subalit minabuting kumalma. Nakisabay sa agos ng kaganapan. Nakihalubilo sa mga tao kahit hindi kakilala. Maayos ang lahat. Lumipas ang oras na walang problema. Pagka-uwi ng tahanan, reklamo kagad ni Nanay Lydia ang bumungad. Hindi masyadong pinansin ni Hunyo dahil natural mapagod mula sa lakad. Kinabukasan, iba na ang kilos ni Nanay Lydia. Kalabis ang pagod, kaunti ang kinakain. Lumiban pa sa pagpasok sa munisipyo at hindi na kaya pang bumangon. Hindi rin ito naaasikaso ni Hunyo dahil natanggap sa bagong trabaho. Pagka-uwi kinagabihan, naabutan nitong labis ang panghihina. Nagrereklamo pa na may nadidinig na boses sa tenga. Tinatakot na mga bulong. 10 oras kaya hindi magawang lumabas para magpunta sa albularyo. Sa pagmamasid sa ina, balisang balisa, malikot sa higaan, bumabangon at panaisilip sa bintana. Bigla pang sumisigaw. Hindi naglaon, mas lumala pa ang kalagayan. Sinasaktan na ang sarili. Ganun ang sitwasyon sa loob ng ilang oras. Natigil lamang nang biglang mawala ng malay. Kinabukasan, sinugod sa tahanan ng albularyo. Pagkatapos ng pagsusuri, inamin ni Mang Togo na kulam ang dinaramdam ng ina. Kagad nitong sinagawa ang proseso. Nagulat dahil sa ikatlong pagkakataon. Nadinig ang boses ng mangkukulam. Aba, ikaw na naman.
Grabe ah. Parang hindi ka na nadala sa binigay kong parusa sa'yo. Gusto mo yata ng mas mabigat. Magagaan ang lahat ng pinataw ko sa'yo. Dahil umaasa ako na susunod ka sa napag-usapan. Pero mali yata na hindi ko binigatan. Ngayon, ano na naman ang rason mo para kulamin ang taong ito? Tanong ni Mang Togo. Nagkita kami sa isang salo-salo. Pinuna niya ako. Nilait kaya nagalit ako. Isa pa, nalaman ko na anak niya si Hunyo. Galit pa rin ako sa taong yon. Dahil matapos ang usapan natin dito, hinabol niya pa ako at ayaw akong lubayan. Tugon ni Celso. Kung nandito ka lang sa malapit, pinutol ko na sana yung dila mo. Mababaw ang rason mo para kulamin yung tao. Ang dapat mong gawin, magbago ng ugali. Nandadamay ka ng iba eh. Pwede namang baliwalain mo na lang. Maliliit na bagay pinapalaki mo. Oh, para sa'yo maliit. Pero para sa akin na nakaranas ng kalupitan nila, hindi. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, albularyo. Kaya wala kang karapatan na manghusga at baka gusto mong... Anong gagawin mo? Kukulamin mo rin ako? Nagtatapang-tapangan ka lang naman dahil marunong ka sa kulam eh. Kung hindi mo natutunan yung bagay na yan, malamang titiklop ka lang kagad. Alam mo, ang init, ang inis, pwedeng palampasin. Hindi yung dahil ganito, dahil ganyan, kulam kagad. Ang sarap mong tirisin. Kalasin mo ang sumpa. Magaan na parusa ang ipapataw ko sa'yo. Ay nako, nandito na naman tayo. Makikipag-ayos ka sa paraang nais mo. Paano kung sa puntong ito, kagustuhan ko naman ang sundin mo? O ba't ang lakas ng loob mo ah? Ang kapal ng mukha mo. Ako ang nagpatawag sa'yo. Kaya ako ang masusunod dito. Ano man ang sabihin ko, gagawin mo. Alam mo naman ang mangyayari kung susuway ka, hindi ba? O sige, gawin mo. Malalampasan ko rin ang ipapataw mong parusa. Kabisado na kita, albularyo. 2 beses mo na akong pinaparusahan. Kaya sigurado kung makakayanan ko ano man yan. Aba, naghahamong ka talaga. Sigurado ka bang kaya mo nga? Paano kung sa pagkakataong ito na ang katapusan mo? Kung ako sa'yo, kalasin mo na lang ang sumpa at huwag mo nang gambalain ang biktima. Hindi mo ko mapapasunod, albularyo. Hindi. Aray, ang sakit. Naubos na ang pasensya ni Mang Togo, kaya pinatikim ng lupit ang mangkukulam. Ang itak na yari sa kahoy, binulungan ng dasal. Pagkatapos ay itinarak sa hita ng biktima. Sumigaw ng sumigaw ang nakasapi. Nakikiusap pang itigil. Ngunit hindi huminto si Mang Togo hanggang hindi nadidinig nakakalasin ng sumpa. Oo na, tatanggalin ko na. Kakalasin na nga eh. Tama na, masakit na. Talagang masakit dahil nagmamatigas ka pa. Ano, kakalasin mo ba o papatayin na kita? Sa puntong ito, hindi na mapigilan ni Mang Togo ang galit. Muli, napilitan ang mangkukulam na tanggalin ang sumpa. Pagkatapos ng ritual, nagmulat ang ina ni Hunyo. Nakaramdam ng pagod. Pinainom ng tubig na kinargahan ng dasal. Matapos ang lahat ng yun, napansin ni Hunyo na naghahanda ng patalim si Mang Togo. Nagbalot ng apog sa dahon ng buyo
Sumabay ito sa pag-alis nila ngunit lumiko sa kabilang daan. Dumiretso na rin sila para makapagpahinga ang ina. Makaraan ng ilang oras, binabagabag si Hunyo sa ideya na may gagawing masama ang albularyo. Nang masiguradong maayos ang kalagayan ng ina, nagmamadali itong sinundan. Walang ideya kung saan pupunta. Tinahak lamang ang daan na binagtas ni Mang Togo. Lumusot siya sa bahagi ng malawak na talahiban. May nag-iisang tahanan sa dulo. Malayo pa ngunit tanaw ang figura ni Mang Togo. Nagtatago sa mayayabong na halamanan at hindi naglaon. Dahan-dahang pumuslit sa loob. Lumapit si Hunyo upang malaman ang magaganap. Napaigtad nang makarinig ng kalampagan. Tumago sa dingding si Celso. Nagmamakaawang wag siyang saktan. Subalit makikita sa pagmumukha ni Mang Togo ang kagustuhang mapatay ito. Mabuti na lang at naisipan kong dalawin ka. Naabutan pa kitang nag-oorasyon. At sino na naman ang balak mong kulamin? Ha? Marami ka bang kaaway? O talagang hilig mo lang kumulam ng kung sino-sino? Sa tuwing tatanungin ka ang dami mong rason. Hindi naman tumutugma ang ilan. Ano ba talagang gusto mo? Tanong ni Mang Togo. Lubayan mo na ako. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi naman kita binibiktima. Tugon ni Celso. Ba't loko-loko ka talaga no? Huwag mo kong sisigawan. Hindi mo nga ako biktima. Pero ako ang albularyong sumusuri sa mga biktima mo. Nakakaawa yung mga yun. Kinukula mo sa hindi makatarungang dahilan. Wala ding silbi kung bubuhayin ka pa. Dahil uulit ka lang din naman. May iiwang ka bang huling salita? May kaanak ka pa bang dapat tayong magpaalam? Manong, patawarin mo ako. Pangako, hindi na ako uulit. Hindi na talaga. Huwag mo lang akong papatayin. Pakiusap lang. Di mo na ako madadaan sa ganyan, iho. Huwag mo nang subukan. Hindi na ito maaareglo sa usapan. Ikaw na mismo ang matigas. Paikutin mo lang ako sa salita kaya para maiwasan ang pambibiktima mo. Tatapusin na kita. Wika ni Mang Togo. Walang nagawa si Celso nang batuhin ng dasal. Hindi nakapalag ang pagkontra ng orasyon. Masyadong malakas ang puwersa ng salita ni Mang Togo. Ilang sandali lang, nangisay ang lalaki at nalagutan ng hininga. Napatanda naman ng krus ang albularyo. Sinabuyan ng langis sabay bigkas ng orasyon. Pagkatapos nito, pasimpleng hinila papasok ng tahanan ang katawan. Lumakad ng walang lingon-lingon. Kinikilabutang sumunod si Hunyo sa albularyo. Saka lamang ito nagsalita nang makarating sa tahanan. O Hunyo, anong may paglilingkod ko sa'yo? Nagulat ka ba sa ginawa ko kay Celso? Tanong ni Mang Togo. Manong, paano nyo natuntun yung tahanan ni Celso? Kilala nyo ho ba siya? Tugon ni Hunyo. Hindi. Unang beses ko lang din siyang nakita. May pamamaraan ako para matunto ng kinalalagyan ng kalaban. Nasaksihan mo ang kaganapan, hindi ba? May bala ka bang magsumbong sa otoridad? Teka Manong, labas po ko sa anumang ginawa nyo. Hindi po ako makikialam. Kung ginawa nyo yon para sa ikatatahimik ng lahat, maraming salamat po. Ilang tao na rin yung biktima ni Celso eh. Masama man kung ituring pero yun ang nararapat sa kanya. Wika ni Hunyo. Napatango naman si Mang Togo sa sinabi ng binata. Matapos yan, umuwi na rin si Hunyo. Gayunpaman,
Hindi makapaniwala ang binata sa kinalabasan ng lahat. Ang simpleng pagkatakot na matapik ng kulam, nauwi sa pagiging biktima. Nakaranas pa na matinding karamdaman katulad ng pagkauhaw at pagkagutom sa hilaw na karne. Mabuti na lamang naagapan bago pa matuluyan sa pagkayanggaw. Hindi lamang yon, pati ang ina ay nadamay. Kinulam sa rason na hinabol ng binata si Celso noong araw. Kung titignan sa kabilang banda, mababaw ang dahilan, subalit ano pa nga ba ang magagawa kung tinamaan ka na ng kulam? Nanumbalik ang sigla ni Hunyo at Nanay Lydia matapos ang gamutan. At kahit wala ng karamdaman, nagpapabalik-balik sa tahanan ng albularyo para magpasuri. Sa awa ng Diyos, naging normal naman ang lahat. Nagtuloy-tuloy na rin sa buhay. Subalit may iba yung pag-iingat. Nadala na sa nangyari, ayaw nang maranasan muli ang kalupitan ng kulam. Sa tuwing aalis ng tahanan, didistansya ito sa siksikan. Lilihis kapag may makakasalubong na kahinahinala. Ganito rin ang ginawa ng ina. Parehong natatakot na bumalik sa pagiging biktima. Sinang-ayunan naman ni Mang Togo ang kilos na ito. Ayon sa kanya, mainam nang mag-ingat para makaiwas. Hindi ito nagkulang sa pagpapaalala sa mga nararapat gawin. Alisto din sa pagsuri kahit wala namang nararamdaman. Bukas palagi ang tahanan ng binatang si Mang Togo para sa mag-ina at iba pang pasyenteng lalapit. Maging si Timoy na minsan ang kinulam, si Hunyo ang takbuhan sa mga oras na may mararamdaman. Dadalhin ng binata kay Mang Togo. Natatawa na lamang ang albularyo dahil kahit walang kinalaman sa kulam, iisipin ng mga ito na kinulam. Kaunti na lang mapapraning na talaga kayo. Kumalma lang kayo. Hindi din mabuti yung pag-iisip ng ganyan. Dahil baka sa labis na pag-iisip, kusang lalapit sa inyo ang panganib. Huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako Handang makipaglaban sa kung sinong kampo ng kaliwa. Mailigtas lamang kayo. Wika ni Mang Togo na pinanghawakan ng dalawang binata. Kahit ang mga ito ay natatawa na sa sariling kilos, kaunting karamdaman, tatakbo kagad sa albularyo. Nasagi lang ng kasalubong, magpapasuri kagad sa takot na makulam. Sa kabila ng paggaling mula sa kulam, nanatili pa rin ang takot ng mga biktima. Nadala na sa nangyari. Hirap ng kalimutan sa tindi ng karanasan. Ang sabi pa ni Hunyo, huwag basta-basta magpapatapik dahil ang iba diyan ay may kasabay na kulam. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Enteng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, isang sikat na panday si Enteng sa lugar. Madalas may napapadpad sa lugar na naghahanap o kaya na may magpapagawa ng bolo, itak at iba pang patalim. Itinuturo ito sa tahanan ni Enteng. Ito na ang naging hanap buhay na matanda mula pa pagkabata. Dahil mahilig talaga ito sa mga sandata. Sa tabi mismo ng tahanan gumawa ng kubo para pagawaan ng mga patalim na nagsisilbi na ring hanap buhay ng pamilya. Katulong niya rito ang nag-iisang anak na lalaki at ang asawa naman ang madalas na nag-aasikaso sa mga suki, lalo na kung nagkakasabay-sabay. Kasama din nila sa tahanan si Lola Estrella.
At 5 taon na ang nakalilipas magmula nang sumakabilang buhay ang isa pang miyembro na kapatid ni Lola Estrella na si Lolo Tasio. Dahil sa hanap buhay, kahit papano'y nasasabing maganda ang buhay ng pamilya. Nang mga panahong ito, madalas na bumibili ng patalim ang mga tao sa lugar dahil nagkalat ang mga aswang. Dahil dito hindi na iba sa pamilya ang mga ganitong usapin. Nakakadinig man ng mga pagaspas ng ibon. Hindi naman nila kagad pinapaalis o pinapatay hanggat hindi nagdudulot ng perwisyo sa pamilya. Naniniwala si Enteng na hindi naman lahat ng aswang ay masasama. May mga mabubuti at tanging punteriya ay mga karne ng hayop. Isang araw, dahil sa madami ang nagawang bolo, nakaramdam ng labis na pagod sa Enteng. Nakatulog na ito sa isang sulok ng pinagtatrabahuhan at 10:00 na ng gabi nagising. Pagkamulat ng mga mata, may nakita itong isang napakalaking ibon sa harapan ng tahanan. Hindi namang gumagawa ng ingay, bagkus ay nakatitig lamang sa pinto na parang taong nag-aantay pagbuksan. Hindi lubos na mailarawan ni Enteng ang itsura dahil napakadilim ng gabing yun. Tanging pakpak at paalamang ang naiilawan dahil sa sinag ng gasera sa loob. Pinagmasdan lamang niya ito at pinabayaan hanggang sa ilang minuto pa ay kusang umalis. Ayon kay Enteng, baka isa lamang ito sa mabuting nilalang. At nang hindi na maramdaman ang presensya ng ibon, pumasok na ng tahanan. Pagkapasok ay bigla namang nagulat dahil gising at nakatambay pa sa may bintana si Lola Estrella. Ola, bakit gising pa po kayo? Hindi po ba kayo makatulog? Tumugon naman ang matanda na papatulog pa lamang at pinapalipas muna ang pagkabusog sa kinaing hapunan. Dumiretso na din ng kusina si Enteng at sinabihan ang matanda na pumasok na sa kwarto. Kumain lamang ito ng isang pirasong kamote at nang matapos ay kinuha ang sariling itak. Pinupunasan habang nakatitig sa bintana. Pagsapit ng 12:00, dahil wala namang kakaibang napansin, natulog na din. Tuwing gabi ay ganito ang nagiging gawain ni Enteng at bago pa man magpahinga, sinisiguradong walang umaaligid na nilalang sa tahanan. Kinaumagahan, maaga itong nag-umpisang magtrabaho at nang magising ang iba pang miyembro ng pamilya, nagpaalam sila na hindi na muna tutulong dahil magluluto pa ng mga dadalhin sa puntod ni Lolo Tasio. Kaarawan na matanda ng araw na yun, nagwika naman si Enteng na hapon na lamang dadalaw dahil tatapusin muna ang tinatrabaho. Ilang oras lang ay umalis na ang mga kasamahan. Nagbili naman ang asawa na wag nang magluto dahil may iniwang makakain sa loob. Eksaktong pagkaalis ng mga ito, dumating naman ang matalik na kaibigan, kaya nagkaroon si Enteng ng kasama. At dahil napasarap ang usapan ng dalawa, hindi na muna ito umuwi at sabay na pinagsaluhan ang tinirang tanghalian. Matapos kumain, bumalik na sa pagtatrabaho si Enteng habang patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa kaibigan. Hindi na rin namalayan pa ang oras, kaya nagulat na lamang nang makitang nakauwi na pala ang pamilya. Kaya nagpaalam muna si Enteng at naglakad papunta sa puntod ng lolo. Dahil 1 oras din ang naging lakaran, 6:30 nang makarating siya sa sementeryo. Malayo pa man sa puntod, tanaw na nito ang isang malaking itim na ibon na nakapatong.
Habang papalapit, napansin niya na parang kaparehas ito ng nakita kahapon. Dahan-dahan lamang sa paglalakad si Enteng at natigil ng may masipang lata, dahilan kung bakit biglang lumipad ang malaking ibon. Nang makaabot sa puntod ay taimtim itong nagdasal at kinamusta ang lolo. Nakagawian na nito na makipagkwentuhan doon tuwing kaarawan nito. Nasa ibabaw lang ng puntod habang nilalahad ang mga ganap sa buhay sa loob ng isang taon. Si Lolo Tasyo lamang ang tanging pinagkakatiwalaan ni Enteng sa anumang sikreto sa buhay. Wala mang nadidinig na direktang sagot. Ngunit alam niyang nakikinig pa din ito. Dahil sa kung ano-ano na ang naibahagi. 9:00 na ng gabi nakapagpaalam. Pagtayo sa puntod na kinauupuan, nakita muli niya ang malaking ibon na nakadapo sa isang puno, malapit sa pwesto. Sa pagkakataong yun, mas malinaw niyang nakita ang itsura ng malaking ibon. Ayon kay Enteng, may muka, katawan at buhok ito na parang normal na babae. Ngunit ang braso at paa ay sa ibon. Napakalapad ng pakpak at mahaba ang kuko sa paa. Samantalang ang buntot naman, napakahaba din na parang pareho ang sukat sa pakpak. Nakakatakot man ang katawan, ngunit ang mukha pa rin ay napakaamo. Ilang minuto ding pinagmasdan ni Enteng. Hindi naman ito gumagalaw at nagmamasid lamang. Kaya nagpasya ng umuwi dahil wala namang mapapalas sa nilalang. Habang naglalakad, hindi mawala sa isipan ang itsura ng nilalang. Kaya hindi pa man nakakalayo, muli niya itong nilingon at nakitang nasa puntod muli ng lolo. Hindi na siya bumalik dahil parang mabait naman ang ibon at malayo naman ang itsura nito sa mga balbal na kumakain ng bangkay. Nang makarating sa tahanan, naabutang tulog na ang mga kasama. Lumabas muna ito para pumunta sa kubo dahil nagkalat pa din ang mga kagamitan. Kinakailangang maitago ang lahat ng ito dahil maraming kabataan ang gumagala na namemerwisyo. Nang matapos sa pagliligpit, muling nanlaki ang mga mata dahil may nakita muli itong napakalaking ibon. Hindi na yon kagaya kagabi. Nakadungaw ang mukha nito sa bintana. Kumuha ng bagong gawang itak si Enteng. Dahan-dahang lumapit sa nilalang. Itinaas ang kanang braso na may hawak na itak bilang preparasyon kung sakali mang magalit. Nang malapit na sa bintana, natigil siya sa paglalakad. Nakita niya si Lola Estrella na kinakausap ang nilalang. Hindi nagtagal ay napansin siya ng matanda at may kung anong ibinulong sa nilalang. Bigla na lamang itong lumipad. Dali-dali nang pumasok si Enteng para itanong sa matanda kung ano ba ang nangyayari. Bata pa lamang kami. Mahilig na talaga ang Lolo Tasyo mo sa mga anting-anting. Pumupunta pa yon ng bundok para lamang makahanap ng iba't ibang uri. Ngunit bigla na lamang niya itong tinalikuran nang makilala niya si Rosa. Madalas niya itong naikukwento sa akin. Isang beses isinama niya ako sa bundok at ipapakilala niya ang kasintahan. Halos mamatay naman ako sa gulat, apo, nang hindi tao ang tumambad sa harapan ko, kundi ang mismong ibong nakita mo kanina. Noong una hindi ko din matanggap. Pero kalaunan, nakakausap ko na ito dahil sa likas na mabait ang mga kinara. Tuwing bago at pagsapit ng kaarawan ng lolo mo, pinupuntahan ako niyan para mangamusta. Kapag umibig ang mga ito hanggang sa kamatayan na. Kaya sa susunod na makita mo ulit siya, apo,
Huwag mo sanang pagtangkaang patayin dahil siya lamang ang nag-iisang babae sa buhay ni Lolo Tasyo mo. Wika ni Lola Estrella. Dahil sa nadinig, halos hindi maitikom ni Enteng ang nakangangambibig. Bukas man ang isipan sa mga nilalang, ngunit hindi nito akalaing magagawang umibig ng lolo sa hindi isang tao. Pumasok na ang matanda sa kwarto, habang si Enteng naman ay sinara ang mga bintana at siniguradong nakasara ang pinto. Magmula ng gabing yun, hindi na muli pang nakita ni Enteng ang ibon. Ayon din kay Lola Estrella, dumadalaw pa din ito tuwing kaarawan ng lolo, ngunit hindi na nagpapakita sa kanya dahil nag-iingat nang makita pa ng ibang tao. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga suki kung may alam ba silang nilalang na Kinara ang tawag, ngunit lahat sila ay palaging wala ang isinasagot. Ayon sa kanya, siguro nga ay nag-iisa lamang ito sa lugar. Sa paglipas ng panahon, marami mang nilalang ang nakasagupa, ngunit hindi nito malilimutan ang minsang masilayan, ang nag-iisang babae sa buhay ni Lolo Tasyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.